Isa sa mga pinagdikdikan kasi nila na propaganda ay ang cross umano. Ang tanda ng cross ay tanda ng Antikristo at isa sa mga ginamit nila, mga kapatid, ang Pasyon Candaba. At sabi pa ni Mr. Arnel Tumana na ministro ng Iglesia ni Cristo, wala kayong mabasa na may tanda sa noo at kanang kamay. Bagos, kung may mabasa man, yun ay tanda umano ng Antikristo. Wala pong mababasang sa Biblia na utos yan ng Diyos, ni Kristo o ng mga apostol. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Totoo po ba yung sinabi niya? Abay, binubuko at binubuking na siya ni Ramel Parba kung wala bang mabasa. Pakinggan muna natin si Ramel Parba. Ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Meron palang salin ng Bibliang Katoliko na may mabasa tayo letra por letra na lagyan ng cross ang noo. Ngayon, sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Si Tumanan na isang ministro din ng Iglesia ni Felix Manalo na nagsabi na wala umanong mababasa sa Biblia na may tanda sa noo at kanang kamay na iyon ay tungkol sa pag-antanda. At ayon sa kaniya, ang mabasa umano nasa Biblia, ang tanda sa noo at kanang kamay ay patungkol umano sa 666. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala tanda ng nadaya. Ating sasagutin ang kanila matagal ng marketing strategy sa pagduligsa sa ating pananampalataya. Samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Yung tanong ko kung sang-ayon ba kayo na magkaharap kami ni Michael Sandoval sa isang maginoong talakayan. Sang-ayon umano si Michael Sandoval, mga kapatid, na haharap pero sa cooking show ng umano. No? Ayon sa kanya. Okay. Sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming, ating sasagutin ngayon, mga kapatid, itong paulit-ulit na propaganda at marketing strategy ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo gamit ang Aklat Katoliko na siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko, na ayon sa kanila ang tanda ng Santa Cruz umano ay isang tanda ng taong Katoliko at ito'y isang tanda umano ng Antikristo. Itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus
talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yun. Paano nila ginagamit ang naturang aklat, lalo na ang Pasyon Candaba? Pakinggan natin dahil may nagtanong kasi sa programa nila ni Arnel Tumanan sa sentral ng Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo. Pakinggan muna natin. Ako po si Roger Bagawang, isang Katoliko. Ang katanungan po ay ganito, bakit ang kapatiran sa loob ng iglesia hindi nagsasign of cross? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong katanungan, Ginoong Roger. Bakit daw po ang mga kaalib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagsasign of the cross? Tayo po nang naipagpauna namin sa inyo ang batayan po o saligan ng Iglesia ni Cristo sa paglilingkod sa Diyos kung ano nakasulat sa Biblia. Wala pong utos ang Diyos na gawin yun. Bagkus, dahil ang nagsasign of the cross ay ang kinagisnang relihiyon. Tanungin natin sila, ano ba yon? Bakit nila ginagawa yon? Babalikan ko po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong religion nun. Kaya wala pa akong nakitang Katoliko, nag-krus kaliwa. O kaya ang unay batok, wala hang ganon. Talagang ang unay, no. Sila may sabi, sa pamamagitan ng kanang kamay, ang unay sa noo. Yun ang pahayag ni Arnel Tumanan, mga kapatid, gamit ang aklat na ang pamagat, siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko, na ang tanda ng Santa Cruz ay isang tanda ng taong Katoliko at ang paraan na ginagawa at ginagamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-cross. Ayon sa naturang aklat, ang mag-antanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki sa kanyang kamay, ang unay sa noo. Kung pansinin ninyo, ano po ba ang masama sa sinasabi ni Father Enrique Demon Isvidi na pare tungkol sa naturang aklat? Binanggit lamang ng naturang pare, mga kapatid, na ang gawain ng mga Katoliko tungkol sa ang pag-antanda ng cross. Pero, kung napansin niyo ang mga ministro, dahil yung isang Katoliko kasi nagtatanong doon sa isinagawang pagpapahayag ng Iglesia ni Cristo, kasi kung doon kayo magtatanong, talagang ililikot at balukturin gamit ang ating mga aklat. So, kung pansinin ninyo, yung nakasulat sa siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko, walang masama sa binanggit ni Father Enrique Demon, mga kapatid. Dahil yon ay patungkol sa mga gawain ng mga kaanib ng simbahang Katoliko sa pag-antanda ng krus. Pero napansin niyo, o pansinin natin, na nililikot talaga ng mga iglesia ni Cristo ng mga ministro at pilit nilang pinapalalabas, mga kapatid, na ang pagtanda ng cross ay gawain umano ng kampung tunay ng mga antikristong hunghang. Yun ang kanilang paulit-ulit na ginagamit. At ipakita ko sa inyo yung aklat na kanilang ginagamit, siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko. Tingnan nyo. Meron bang mabasa sa naturang pahina na ginagamit ni Arnel Tumanan, mga kapatid, batay sa nakita ninyo ngayon sa screen, na ang pag-antanda ng cross ay tanda ng Antikristo? Wala. Nilikot lang nila ang
nakasulat at binaluktot, mga kapatid, kaya mag-ingat. No? Dahil matapos nila gamitin na ang tanda ng cross ay tanda ng isang Katoliko, ang sunod nilang gamitin, ilalapat nila yung Pasyong Candaba ni Padre Anisito de la Merced. Ito po. Oh. Ito ang aklat na kanilang gagamitin pagkatapos sa siya ang inyong pakinggan. Nasa aklat ng pandoktrina nila kasi yan, bawat doktrina may mga aklat at may katumbas na aklat Katoliko kung paano nila sinapchap. Ngayon ang tanong mga kapatid, ano ang paraan sa kanilang marketing strategy? Narinig nyo naman si Arnel Tumanan na ginamit niya siya ang inyong pakinggan na aklat at pakinggan natin nang ginagamit niya ang Pasyong Candaba, mga kapatid. Kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Babasahin ko po sa pahina 207. Itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya, no? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal. Magandang tanda. Sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Jesucristo. Anong sino man sa atin? Kanilang marketing strategy, ano? Sa Pasyon Candaba, pahina 207 o mano. Ito po mga kapatid, ang Pasyon Candaba. Excuse me po, pahina 210 po ito. Mabasa natin. Ito, pahina 210. Mabasa natin ang Pasyong Candaba, mga kapatid. Yung binasa ni Arnel Tumanan. At may medyo pasigaw-sigaw pa sa marketing strategy nila. No? At ipakita ko sa inyo yung sinabi niya na pahina 7 umano, pero dito pahina 10. Sige, pakita natin na pahina 7, batay sa kaniyang binasa, mga kapatid, na Pasyong Candaba. Ito po ang mabasa, ipinag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakakilanlan na siya ngaing kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Ayun. Ang galing talaga mag-research nitong mga ministro ni Felix Manalo, pero hindi lang magaling umintindi. Bakit? Ayon sa Pasyong Katoliko, yung Pasyong Candaba na hawak natin, mga kapatid, na isinulat ng isang paring Katoliko na si Father Anisito de la Merced, na napakapaborito kahit na sa grupo ni Eliseo Soriano, ito din ang kinukopya at ginagamit. Ayon sa kanila, ang pagsa-sign of the cross o pag-antanda ng cross ay kampon o mano ng mga Antikristong hunghang. Kampon, ibig sabihin, ayon naman kay Ministro Joel na kanyang partner sa marketing strategy, kalaban ni Kristo. Antikristo pala ang mga taong nagsa-sign of the cross o kaya nag-antanda ng cross. So, sabi ng kanilang propaganda, ba't ba ginawa ng mga Katoliko ang pag-antanda ng cross kung iyan ay isang tanda ng Antikristo? Kung tunay na iglesia ang Iglesia Katolika, bakit ginawa ba ang pag-antanda ng cross? Mga kapatid, ito, Pasyon Candaba, kung tingnan natin ang pahina 210 sa Pasyon Candaba, mapansin na hindi sinabi ng may akda na pare na si Father Anisito de la Merced, mga kapatid, sa Pasyong Candaba
na kanyang isinulat na ang tanda ng cross ay tatak ng Antikristo. Dinagdagan lang ng mga ministro na gumagamit sa naturang aklat upang mailigaw yung mga kapatid nating mga Katoliko, lalo na sa mga mahihina ang kanilang pananampalataya. Sapagkat ang Katoliko ay, alam natin, nagkikintal ng tanda ng cross sa noo, sa kanang kamay. Ang kanilang konklusyon, mga kapatid, lalo na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ang pag-antanda ng cross ay kampon o mano ng Antikristong hunghang ang mga Katoliko. Kung sinabi ni Joel, kampon, ibig sabihin kalaban. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Jesucristo. Kalaban, ibig sabihin o mano, maiimpierno. Itatapon sa impyerno. At anong talata ang kanilang ginagamit, mga kapatid? Ginagamit nila ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 14 hanggang 16. Pakinggan natin muli si Arnel Tumanan sa kaniyang marketing strategy. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala, tanda ng nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia o mano, pag may nag-antanda o mano, nag-antanda yon sa mga nadaya. Dahil nauna nang pinahayag niya, wala kayong mababasa na ang pag-antanda ng krus ay nasa Biblia, sa noo at sa kanang kamay. Pero, ulitin ko, binuking siya ni Ramel Parba. Balikan natin si Ramel Parba nang ginamit nila, mga kapatid, ang mabasa sa Ezekiel Kapitulo 9. O ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Di po ba? Napakalinaw po, mga kapatid, na meron palang salin dahil gusto nila letra por letra mabasa. May mabasa pala. Delikado yung allergic ng cross. Baka sasabihin nila, natural. Yon ang nakasulat dahil ang naturang salin ay opisyal na salin ng Iglesia Katolika. Bakit? Yung Iglesia ni Cristo po ba, mga kapatid, na itatag ni Felix Manalo, meron po ba silang sarili? Meron po ba silang sariling Biblia? Inaamin po nila, wala silang Biblia. Namimili lang at nakibasa. Pakinggan natin si Parba. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon yung mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Hindi lalo naman hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Tekalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika. Hindi naman komo ang isang relihiyon. Mayroong isinaling Biblia. Gaano mang karami yan. Hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Hindi umano katibayan na pag ang isang iglesia tulad ng Iglesia Katolika ay maraming isinasalin na Biblia, hindi katibayan na totoo na ang naturang iglesia. Naku po. Napansin niyo bang pahayag niya? Inaamin nila na wala silang sariling Biblia.
Ibig sabihin, nakibasa at namimili lang. Ikalawa, sabi nila, hindi katibayan na ang nagsalin kung gaano karami ang kanyang sisinalin, hindi yan batayan na siya tunay na iglesia. Ibig mo ba sabihin, mga kapatid, kung yun ang kanilang argumento, ang Iglesia Katolika ay hindi tunay, kahit maraming sinalin na Biblia, yung salin ng hindi tunay ay tunay. At silang nakibasa lang at nangungopya, sila ay nagiging tunay. Di po ba? Argumentum contra factum non valid. Okay, balikan natin ang pahayag nila sa Apokalipsis Kapitulo 13 muna. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yung po pala tanda ng nadaya. Sa Biblia umano, kung ang basahin mo at babasahin mo ay ang Apokalipsis Kapitulo 13. Pero kung ang batayan natin, yung binasa ni Ramel Parba, sino ngayon ang nadaya? At gagamitin din nila ang kasunod na talata, mga kapatid. Ang Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11, dahil ang mga kampon ng Antikristo umano ay itatapon sa impyerno. Pakinggan natin muli si Arnel Tumanan. 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. Yun ang konklusyon ni Arnel Tumanan, mga kapatid, no? Kung narinig niyo ang kaniyang paraan sa pagbasa sa naturang talata, ang galing talaga ng marketing strategy ng ministro ni Felix Manalo. At sa makatuwid, ayon sa kaniya, hindi maliligtas ang tao na tumatanggap umano ng tanda sa noo at sa kanyang kamay. Ayon po sa baluktot na pangatuweran ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, isa lamang ang kanilang tunog system. Porket binanggit sa referensya ang tanda sa kamay at sa noo, ipapalagay na nila, mga kapatid, na ang Katoliko ang katuparan mula sa Biblia sa tinatawag na kampon ng Antikristo. Tama ba ang pangakatwiran ng mga ministrong ito? Kaya, mga kapatid, suriin po natin ang isa sa mga palsong pag-aangkin ng Iglesia ni Cristo ayon sa mga biblical na batayan ng pag-antanda ng krus na ating ipaglilingkod sa ating mga masugid na tagasunod dito, mga kapatid. Balikan po natin itong pasyong kandaba ni Padre Anicito de la Merced na palaging ginagamit ng mga ministro. Ito talaga ang kanilang ginagamit. Ipinag-uutos magkintal sa noo, at ang konklusyon nila, napakalinaw po na ito'y patungkol sa tanda ng Antikristo. Ito po. Ang mabasa ninyo. Ipinag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ikampung tunay nitong Antikristong honghang. Yun. Pero pansinin nyo, saan dito nahablot sa ministrong si Arnel Tumanan na ang pangtanda ng cross ay kampon ng Antikristong honghang?
baka nalipasan ng siguro ng gutom, kaya kung ano-ano na ang kanilang pumasok sa isipan kahit hindi mabasa sa aklat na kanilang ginagamit. Taliwas sa guni-guni ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, walang binanggit diyan. Walang binanggit na ang pagtanda ng cross ay tanda ng kampon ng Antikristo. Inilarawan lang ni Padre Anisito de la Merced, mga kapatid, ang binanggit sa Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 18, at sa Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. No? So, po ba ang nakasulat, mga kapatid, sa Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 18? Ang mga dakila at ang mga hindi dakilang tao, ang mga mamayaman at mahihirap, ang mga malaya at ang mga alipin ay ipapatatakan niya sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. Ang may tatak lamang ng mabangis na hayop ang makakabili o makakapagbili. Dapat ay taglay nila ang tatak o ang pangalan o ang bilang ng pangalang mabangis na hayop. Ito ang kaalaman. Ang may pangunawa ay dapat bilangin ang bilang ng mabangis na hayop. Ang dahilan, ito ang bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. Naku, napakalinaw po, mga kapatid, kung ating babasahin ang Apokalipsis Kapitulo 13, kung ano pala ang tanda ng Antikristo. Nakalagay ba na ang tanda ng Antikristo ay tanda ng cross? Hindi. Tanda para sa pangalan sa mabangis na hayop. At sa bilang nito na ang bilang ay 666. At tingnan natin ang nakasulat din sa Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 9, mga kapatid. Sumunod sa kanila ang pangatlong anghel. Sinabi niya sa isang malakas na tinig, ito ang mangyari sa sinumang sasamba sa mabangis na hayop at sa kanyang larawan. Ito ay mangyayari sa sinumang tumanggap ng tatak sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Yun ang konteksto sa talata na ginagamit ng ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. So, yun pala ang konteksto. May kasunod pa na talata, Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 11, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. Ang usok ng kanilang paghihirap ay pumailan lang, magpakailan paman. Ang mga sumasamba sa mabangis na hayop at sa kanyang larawan ay walang kapahingahan araw at gabi. Gayon din ang mga tumanggap ng tatak ng pangalan nito ay walang kapahingahan. Yun ang nakasulat, mga kapatid. At yun ang binasa ni Arnel Tumanan at sabi nila, abay, patungkol umano yan sa pag-antanda ng cross. Mga kapatid, kung susuriin natin mabuti, abay, parang hindi marunong magbasa o kaya umintindi sa salita ng Diyos ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kaya hindi nila maintindihan kung ano ang tatak sa kanang kamay at sa noo na binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17. Bilang pagbawawasto sa maling pag-unawa ng mga ministro ni Felix Manalo, lalo na nitong si Arnel Tumanan, walang binanggit sa mga setas na ginagamit niya
na ang itatatak, mga kapatid, sa kanang kamay o sa noo na sa mga kampo ng Antikristong hunghang ay ang tanda ng cross. Ayon sa talata, napakalinaw po sa binasa natin. Ano ang tanda sa kanang kamay at sa noo? Malinaw, ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan na 666 ayon sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17. Kaya mga kapatid, kung tingnan natin, bangkaruti talaga ang pag-unawa sa banal na kasulatan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Napakalinaw po. Litra por litrang binanggit na ang tanda ng kampo ng Antikristong hunghang, pangalan po ng hayop, hindi po ang sign of the cross. Palagay natin, sign of the cross. Walang makapagbili, walang makapagtinda kung siya ay walang tanda ng hayop. Kung ito'y patungkol sa ang tanda ng cross, kailan ba nangyari? Hindi ka maaring makapagbinta, hindi ka maaring makapagbili kung hindi ka marunong magtanda ng cross o mag-sign of the cross. Kaya, hindi naunawaan o kung naunawaan man, pilit lang nilang itinuturo ang paraan sa kanilang marketing strategy, mga kapatid. Di po ba? Napakalinaw. Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17, ang tanda ng kampo ng Antikristong hunghang, ito'y pangalan ng hayop at ang kaniyang numero. Ngayon, ang tanong, bakit nila pinalitan? Napakalinaw naman na pangalan ng hayop at ang kaniyang numero, pero pinalitan ng mga ministro ng tanda ng cross. Saan ba nila mababasa sa Biblia na tatak ng cross ang tanda ng kampo ng Antikristo ayon sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 18 at sa Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11? Malinaw, nagawa-gawa lang ito, mga kapatid, sa mga ministro ni Felix Manalo. At galing naman sa natutunan nila sa kanilang founder mismo. No? Upang siraan tayong mga Katoliko. At ang kanilang sinasabing ang pag-antanda ng cross ay antanda ng Antikristo, walang binanggit ang Biblia tungkol diyan. Nagdagdag lang ang mga ministro ni Felix Manalo sa aklat ng Apokalipsis. Pero alam nyo ba, ano ang parusa sa mga nagdagdag, sa mga nakasulat sa aklat sa Apokalipsis? Okay, tingnan po ninyo, mga kapatid, ang nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 22, versikulo 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng mga salot sa nakasulat sa aklat na ito. Naku po, napakapeligro para yung dagdagan nila ang nakasulat sa Apokalipsis. Kahindik-hindik, mga kapatid, ang kasasapitan sa mga nagdagdag, sa mga aklat, sa nakasulat sa aklat ng Apokalipsis. Yun ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo. Sukat ba namang sasabihin nila na ang tanda ng cross ay tanda ng kampon ng Antikristo, samantalang napakaliwanag pa sa sikat ng araw na ang binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17, mga kapatid, na ang tanda ng kamay at tanda ng noo para sa mga kampon ng Antikristo ay pangalan ng hayop o bilang ng mabangis na hayop sa kanyang pangalan na walang iba kundi 666 ayon mismo sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17. Saan namang aklat na Katoliko mabasa ng mga ministro ni Felix Manalo na nagtatanda tayo sa pag-antanda ng cross at ginagamit natin ang ngalan ng hayop? Sa ngalan ng hayop
666. Diyan sa ating ginawa sa kamay at sa noo. Wala po. Hanggang ngayon, wala silang mahagilap, mga kapatid. Kaya, itong propaganda nila na paulit-ulit, kailangan talaga nating sagutin. So, ang mga Katoliko ay nagtatatak tayo, mga kapatid, sa ating noo at sa kanang kamay, pero hindi po ito pangalan ng hayop o bilang sa kanyang pangalan, kundi ang pagtatatak natin bilang tunay na alagad ng Diyos. Tayong mga Katoliko, may tatak o may tanda tayo sapagkat ang tunay na lingkod ng Diyos ay may tatak din sa noo at sa kamay. Magiging sa lumang timan. Sa bayang banal, may tanda sila sa noo. Tingnan natin, mga kapatid, ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 8. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. Oh, rinig nyo kanina si Tumanan, wala umanong mabasa sa Biblia. Wala pong mababasang sa Biblia na utos yan ng Diyos, ni Kristo o ng mga apostol. Iba ka, hindi lang talaga niya nabasa o kaya iniwasan niya. Mga kapatid, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na tayong mga Katoliko ay nagtatatak sa ating noo ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, ang mga Katoliko, ang katuparan sa sinasaad sa aklat ng Apokalipsis, ayon sa Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 1, na isinasaad na ang tunay na tagasunod ng Kordero ng Panginoong Hesukristo ay may pangalan niya sa Anak at pangalan sa Ama. At sa Apokalipsis naman, Kapitulo 22, versikulo 3 hanggang 4, ay binabanggit ang pangalan ng Diyos Ama at ang Kordero ay nasa kanilang mga noo. At sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 13 naman at Efeso Kapitulo 4, versikulo 30, binanggit ang tatak ng Espiritu Santo. Ngayon, sino ba ang katuparan nito? Natural. Tayong mga Katoliko, sapagkat tayo ang may tanda sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo, ayon sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Malabong ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo noong 1914 ang tinutukoy dito, mga kapatid, sapagkat wala silang tanda ng tatak ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mga Katoliko at hindi ang mga INC 1914 ang katuparan nito. Dahil kung tingnan natin ang binanggit ni San Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 19, ito po ang ating mabasa, mga mahal na kapatid. Ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa. Sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Naku, napakalinaw po, mga kapatid, na ang sumasampalataya ng Diyos ay may tatak pala ayon sa 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 19, mga kapatid. So, sa talata na binanggit ni San Pablo tungkol sa tatak na pinagkilanlan, mga kapatid, ng Panginoon ang sa Kanya. Maliban sa tatak, ay binanggit pa ni San Pablo ang tungkol sa pagsambit sa pangalan ng Panginoon. Ano po ba ang pangalan ng Panginoon? Ayon sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon ang tanong, alin sa mga relihiyon
ngayon sa mundong ito ang may pagtataak habang sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Ang mga Katoliko ba? Ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Ang iba pang mga sulpot? Ang members of the Church of God International na sa kanilang programa ay dating daan? Yun ba ang katuparan sa binanggit ni San Pablo, mga kapatid, sa ikalawang Timoteo? Ha? Hindi. Kundi walang iba. Ang pagtataktak ng cross habang inuusal nating mga Katoliko ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ayon sa talata na ating binasa. Dito makilala ng Diyos ang mga sa Kanya. Dito rin makilala ang mga Katoliko at hindi tulad ng nagsilputan lamang ng mga relihiyon. Mga kapatid, buong hiyabang na binanggit ng mga ministro ni Felix Manalo, lalo na narinig ninyo si Mr. Arnel Tumanan, na hindi umano maliligtas ang tao na tumanggap ng tanda sa noo at sa kanyang kanang kamay. Tama. Kung ang tanda ay ang pangalan ng halimaw o ang kanyang bilang na 666 ayon sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17. Hindi lapat sa Katoliko, mga kapatid, ang pananakot sa mga INC 1914 sapagkat hindi pangalan ng halimaw o bilang na 666 ang ating tanda, kundi tatak ng cross na siyang tanda ng pagliligtas. At pinatunayag binasa rin ni Ramel Parba. Balikan natin si Ramel Parba na ayon kay Sinita, si Ramel Parma. Okay? Eto. O ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Baka sasabihin nila, mga kapatid, na batay sa Bibliang binasa ni Parba, nag-iimprinta naman tayo ng sariling Biblia. At sasabihin nila, bias. Bakit bias? Bias dahil sa Katoliko yon. Bakit? Ang INC ba? Meron po kayong sariling Biblia? Wala kayong sariling Biblia. Oh. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang Natural. Dahil binaluktot nila ang naturang paggamit. Tuloy natin siya. hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Tingalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon, tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. So hindi katibayan kung gaano man karami ang isinalin, yung nagsalin ay totoo ng relihiyon, di ba? Napaka-illogical sa naturang argumento. Ang nagsalin ay hindi totoong relihiyon. Ang isinalin ay nagiging totoong salin. At ang nakibasa lang ay lalong nagiging totoo. Nako. Kaya, napaka-illogical. Saan ba kayo nakakita, mga kapatid, na yung nangungopya ay nagiging tama at yung kinukopyahan niya ay nagiging mali? Kaya, balikan natin si Ramel Parba ayon sa Ezekiel Kapitulo 9. Ito. O ay salin at meron po ito, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin.
sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Okay, so napakalinaw mga kapatid, batay sa Biblia na binasa ni Ramel Parba. Ngayon, sino po ba ang may tatak ng cross? Mga Iglesia ni Cristo ba na tatak ni Felix Manalo 1914 o tayong mga Katoliko? Mga Katoliko po mga kapatid. Kung gayon, batay sa binasa ni Parba, sino po ba ang maligtas? Mga Katoliko po mga kapatid. Sino po ba ang papaslangin at mapapahamak? Nako, yung mga allergic ng cross. Kaya, hindi po layunin natin na saktan ang damdamin ng ating mga mahal na kapatid. Sinagot po lang natin ang matagal na nilang marketing strategy tungkol sa mga aklat na Katoliko, Pasyon Candaba at iba pa mga aklat Katoliko na ilalapat nila sa kanilang marketing strategy at propaganda para makaakit ng mga kaanib at yayakap sa iglesyang tatag lamang ng tao. Mga kapatid, ang pagkadaya ay maranasan natin sa iba't ibang paraan. Pero napakapiligro po pang madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat. Itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, hanggang sa muli. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.